meron na naman akong nahuli na pagi. Tingnan mo, ang laki nito, di ba? Abay, magaling ka na rin talaga manisid ng pagi. Kaya lang parang mas malaki ito. Talo ka pa rin sa akin. Mas malapad at mas mahaba ang buntot ng pagi na napana ko. Nakakainis ka naman, tay eh. Palagi ka na lang nakakahuli ng mas malaking pagi. Abay, galingan mo kasi. Saka piliin mo talaga yung mas malalaki para mahaba ang buntot na pwede pa rin nating mapakinabangan. Oo nga, tay eh. Iilang peraso na lang yung buntot ng pagi na naroon sa bahay. Kapag natuyo na ang mga yun, pwede ko na ulit ilako para mabenta ng mas mataas. Kaya manisid pa tayo. Hatuli natin yung mas malalaki para mas mahaba ang buntot. Siyempre, kapag ganoon, mas malaki rin ang magiging benta natin. Sige, tay. Sisid ulit tayo. Tamang-tama, bilog na bilog ang buwan. Kapag ganitong panahon ay nakatambay lang sa ilalim ang mga isda, lalo na ang mga pagi. Parang tamad na tamad kumilos. O bakit puro lang paging iniisip mo? Kapag nakakita ka ng malalaking isda ay hulihin mo din para mayroon din tayong isda na maibenta. Tay, narinig niyo ba yun? Oo, Loida. Mukhang may gumagalang aswang dito sa dagat. Huwag ka munang sasampa sa bangka. Pero bakit, tay? Mas mahirap kung andito tayo sa tubig. Basta, huwag ka na makulit. Dito lang tayo sa gilid ng bangka. Nako, pambira yung si Tandang Milencio. Hindi yata narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak ng awak. Eh di po ba nabingi na si Mang Melesio kakasisid sa mga isda? Hindi talaga niya yun maririnig. Itay, sinasalakay ng malaking ibon si Mang Romeo. Hindi yung basta ibon, Loida. Isa yung awak. Tiyak na mayroon siyang kasamang abwak. Sandali at haabutin ko ang buntot ng pagi sa ibabaw ng bangka. Magtayo tayo dito sa kabilang bahagi ng bangka. Naku, Itay. Nabatay niya na si Mang Melesio. At ngayon, papunta na siya sa atin. Ihanda mo ang pana mo. Kapag malapit na siya, ay lumubog kayo sa tubig. Kapag sumilip siya sa gilid ng bangka, saka natin panain. Isa, dalawa. Mga tanga! Akala niyo ba makakatagal kayo sa ilalim ng tubig? Ano kayo, isda? Lumabas na kayo dyan! Huwag nyo nang pahirapan ang mga sarili nyo! Ngayon na, Loida! Ikaw ang mahihirapan, masibang aswang! Itong palasuko ang kainin mo! Aray ka! Walang hiya kang babae ka! Papatayin kita! Pinana mo ako, ha? Buti na lang at di mo ako napuruhan. Gayon, ikaw ang kakainin ko! Itay! Tulungan mo ako! Nahawakan niya po ako! Bitawan mo ko! Nalito ka! Minsan, ay mahirap talaga magtiwala sa mga taong akala mo ay kilalang kilala mo na. Mga taong matatamis ang dila na kapag nagsalita ay talagang makukumbinsi ka. Mga taong akala mo ay makakatulong sa'yo, pero sila pala ang magiging dahilan para malagay sa panganib ang iyong buhay. Ganyan po ang naranasan ko habang ako ay nagtitinda ng isda at buntot ng pagi sa aming bayan sa Bohol. Ako nga po pala si Loida. At nangyari ang aking karanasan na sangkot ang mga aswang noong ako'y 25 anyos pa lamang. Palagi ko po itong kinukwento sa aking mga naging anak at apo. Hanggang minsan nagkaroon kami ng family reunion, ay isang apo ko po ang nagsabing pakinggan ko ang serye niyo. Siya din ang nagsabi sa akin na i-share ko dito ang aking karanasan. Kaya habang ikinukwento ko sa kanya, ay isinisulat niya ang bawat bahagi ng aking karanasan. Sinadya ko na lamang itago ang mismong baryo na pinangyarihan nito para na rin sa katahimikan ng mga taong nasasangkot sa aking kwento. Pero alam niyo po ba na sa probinsyang ito ng mga panahong iyon ay mayroong isang baryo, pugad ng mga aswang? Bitiwan mo ang anak kong walang yaka. Nakalimutan mo yata na mayroon akong pana. Itong bagay sa'yo! Tumago sa leeg mo ang palaso ng pana ko.
Paano mo pa makakain ang anak ko? Babalikan ko kayo! Hindi pa tayo tapos! Lumipad na palayo ang awak. Kitang-kita namin ni Itay na hirap siya sa pagkampay ng kanyang pakpak dahil sa 2 palaso na tumama sa kanyang katawan. Hindi rin niya basta mabubunot ang mga palasong iyon dahil sa mahabang sima na nakalagay sa magkabilang gilid ng talim. Nakahinga kami ng maluwag nang makasampa na kami ni Itay sa bangka. Matapos ay kinuha ni Itay ang sagwan at ginamit iyon para makalapit kami sa bangka ni Mang Milencio. Nanlumo kami nang makita naming naliligo na siya sa sarili niyang dugo. Itay, patay na si Mang Milencio. Wasak ang lalamunan niya at ang dibdib niya puro dugo. Kawawa naman si Milencio. Kung hindi lang sana siya nabigay, baka nakaligtas din siya. Baka napaghandaan din niya ang pagsalakay ng aswang. Yung aswang tayo, babalik pa kaya yun? Sa gayon ay hindi niya na magagawa yun. Kailangan niya munang paghailingin ang lalamunan niya. Kung mabalasin siya, baka mamatay din siya ngayong gabi. Hindi ba tinamaan mo din siya? Opo, Itay. Sa tagiliran. Nakita ko na tumagos din yung palaso ko. Uuwi na ba tayo, Tay? Oo. Kailangan na nating ipaalam sa ating mga kababaryo ang nangyari ito kay Milencio. Oh, hawakan mo itong sagwana. Itatali ko itong lubid sa bangka ni Milencio para mahatak natin siya sa Pampanga. Kawawa naman si Mang Milencio. Namatay na hindi malang naranasan na magkaroon ng asawa. Tumandang binata. Mahirap talaga ang tumandang mag-isa. Alam mo ba, noong araw siya ang pinakapogi dito sa atin. Masyado lang siyang pihikan sa mapapangasawa. Kaya sa kahihintay sa babaeng gusto niya, inabot na siya ng ganyang katanda. Sandali, Tay. Hindi ba sinabi niyo kanina na ang aswang na awak ay palaging kasama ang abwak? Oo. Madalas ang away ay nasa ere at ang abwak ay nasa lupa. Nasa dagat tayo Hindi naman makakapunta sa dagat ang abwak dahil takot nga sa asin ang mga aswang. Kaya wala kang dapat ipag-alala, anak. Sa sinabing iyon ni Itay, nakahinga ko ng maluwag. Kaya nang maitali na niya ang bangka ni Mang Milencio sa aming bangka, ay tinulungan ko na siyang magsagwan para makarating kami sa dalampasigan. Nang pagkakataong iyon ay marami na ring tao sa dalampasigan. Ang iba ay pauwi na, kagaya namin, at ang iba naman ay papunta pa lang sa laot. Pero nang malaman nila ang nangyari kay Mang Milencio, karamihan ay hindi na tumuloy pumalaot ng gabing iyon. Loida, ayos ka lang ba? Oo naman, ayos lang ako. Kaya lang kailangan na naman namin gumawa ng palaso na may sima. Natangay na ng aswang yung palaso ko Huwag mo nang isipin yun. Igagawa na lang kita. Ang mahalaga ay walang nangyaring masama sa inyo ng tatay mo. Talaga, igagawa mo ko. Sige, ilan bang gusto mo? Kahit 2 lang ay ayos na yon. Sige, igagawa kita ng 3. Para I love you. Ayos ba yon? Ang corny mo, Rodrigo. Palagi mo na lang isinisingit niyang I love you mo. Yung corny na salita, yun ang masarap pakinggan. Tsaka nagsasabi lang ako ng totoo. Sabi nga, mas maganda daw na sabihin mo yung nararamdaman mo kaysa pinipigilan, di ba? Alam mo, Loida, yung damdamin ko sa'yo, parang utot lang Ha? Ano? Parang utot lang ang pag-ibig mo sa akin? Di ba ang utot mahirap pigilan? Kailangan talagang ilabas. Ganon ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi mapipigilan. Kailangang ilabas ang nararamdaman. O sige na, utot. Tulungan mo na kami magbuhat kay Milencio. Dami mong kwento. Para kang langaw na palaging umaaligid sa sariwang isda. Dalian mo na. Opo, Itay. Anong tinawag mo sa akin? Sabi ko po, Itay. Itay kayo ni Loida. Ha?
Natawa na lang ako nang makita kong namumutla si Rodrigo. Kasi ngayong nagulat siya nang bigla ay sumabat sa usapan namin si Itay. Hindi niya kasi alam na matagal nang nakatayo sa likuran niya si Itay habang patuloy ang panliligaw niya sa akin. Napakamot na lang siya ng ulo habang tumutulong sa pagbubuhat sa bangkay ni Mang Melencio. Nang makaalis na sila ay inilagay ko naman sa aking malaking banyera ang mga pagi at isda na nahuli namin ni Itay. Mabuti na lang at nakarami na kami ng napana na isda bago sumalakay ang aswang. Loida, ako na magbubuhat ng banyera. Medyo mabigat din yan. Hindi mo kakayanin mag-isa. Aba, ang bilis mo namang nakabalik dito sa dalampasigan. Naihatid yun na ba si Mang Melencio sa bahay niya? Oo, nandun na. Kaya nga nagmamadali akong bumalik dito para tulungan ka. Hindi na ba kayo papalaot ngayon? Hindi na muna. Medyo nagdadalawang isip ng mga kasama ko Kasi kung nasaktan niyo ang awak, baka sumalakay naman ang abwak at kami ang matimpuhan. Ang sabi ng Itay, takot sa asin ng mga aswang. Napapasok sila doon. Ibig sabihin, hindi sila pwede sa dagat kasi maalat ang tubig. Napapaso lang sila kung direktang tumama sa kanilang asin, Loida. Ganun din sa dagat. Hindi sila pwede kung mababasa. Pero, paano kung sumakay sila sa bangka? Dilagot lang mga mangingisda. Oo nga no. Kagaya nga ng ginawa ng awak. Lumipad siya at bumaba sa aming bangka. Kaya kami ni Itay na natili sa tubig para hindi kami nabiktima. Tapos nang sumilip siya sa gilid ng bangka para tingnan kami, ay saka kami lumabas sa tubig. Sabay pinana namin siya. O siya, halika na. At ihahatid na kita sa inyo. Malalim ng gabi. Kailangan mo na rin palitan ng basa mong damit. Si Rodrigo na ang nagbuhat ng banyera na may lamang isda at inihatid ako sa aming bahay. Nang makarating kami sa bahay, kaagad ko na ring inasikaso ang mga isda at pagi na aming nahuli. Pinutol ko ang mahabang buntot ng pagi at inilagay sa bilao habang ang katawan naman nun ay inilagay ko sa malinis na lalagyan kasama ng mga isda na nahuli namin. Noon namang lumapit sa akin si Inay. Dala ang ilang piraso ng buntot pagi na kinuha sa bubungan ng aming bahay. Natuyo na ang buntot pagi na ito. Isang linggo na ring nasa bubungan natin ang mga ito kaya kinuha ko na. Isabay mo na ito sa paglalako mo ng mga isda bukas. Sige po, Inay. Heto naman ang mga bagong buntot ng mga pagi na kakahuli pa lang ngayon. Kayo na po magbilad bukas. Oo, sige. Sana ay maibenta mo ang mga yan. Malaki ang maitutulong ng mga yan sa mga tao panglaban sa aswang. Ewan ko ba na sa mga taong narito? Hindi nila pinapansin ang mga buntot pagi na tinitinda ko. Wala naman daw yung magagawa laban sa mga aswang. Mas maganda pa rin daw ang itak at sibat. Ang itak at sibat, kapag nasugatan ng aswang, madaling gagaling ang sugat. Pero ang buntot pagi, hindi nagagaling ang latay niyan sa kanilang katawan. At kapag ang maliliit na tinik na yan ay bumaon na sa kanilang katawan, ay magdudulot iyon sa kanila ng panghihina. Magkakasakit sila at mamamatay. Tama ang Inay mo. Subok na namin yan dahil ilang beses na naming nagamit ang buntot pagi laban sa mga aswang. Kung ganun pala, Itay, yung aswang na napana natin ay mabubuhay pa yun? Maaaring ganun nga. Kapag naalis na ang pana sa katawan niya, madaling gagaling ang kanyang sugat. Sayang nga at hindi ko naabot ang buntot pagi kanina. Sana'y nahampas ko ang walang yan yon. Di sana'y nagtuloy-tuloy na ang pamamahinga niya. Kaya kapag alam mong aswang ang kaharap mo at masama ang gagawin niya sa'yo, ay kaagad mong hampasin niyang buntot pagi. Tingnan ko lang kung hindi ko maripas yun ng takbo. Sige po, tatandaan ko yung mga sinabi niyo na yan. Nang sumikat nga ang araw ay isinakay ko na sa maliit na kariton ng 2 planggana kung saan nakalagay ang mga isda at ang pagi. Inilagay ko naman sa isang maliit na sako ang mga buntot ng pagi at isinabit ko na rin sa kariton. Inilako ko ang mga iyon sa kabilang baryo. Medyo malayo na kasi sila sa dagat kaya mabilis akong makabenta roon ng mga sariwang isda. Habang naglalako ako,
ay saglit akong natigilan. Umihip kasi ang malakas na hangin. Nagpalinga-linga ang mga mata ko sa paligid at nakita ko ang mga taong nakatingin sa akin. Inalok ko sila ng mga sariwang isda pero sa menyas naman ng mga iyon na ayaw nila. Hanggang sa makita ko ang isang matanda na parang nahihirapang maglakad. Bigla naman akong kinabahan nang maalala ko ang awak na napana namin ni Itay. Nang makita ako ng matanda ay parang umiwas siya. Nang habulin ko ay bigla siyang nawala pagliko sa likod ng isang bahay. Kaya nagtaka ako. Hoy, Loida! Kumusta ka na? Ano ka ba naman, Natalia? Nakakagulat ka. Muntik nang mahulog ang puso ko. Sobrang lakas ng kaba. Ano ba kasing tinitingnan mo dyan? Pati ang karito ng paninda mong isda ay iniwanan mo na. Yun kasing matanda, nahihirapang maglakad kaya sinundan ko. Kaso pagliko niya dito ay biglang nawala. Hindi ko na alam kung saan nagpunta. Nako, wag mo nang pag-aksayahan ng oras ang matandang yon. Halika na nga sa kariton mo. Teka muna, ang tagal mong nawala. Saan ka ba nagpunta? Nako, alam mo naman, di ba dati sinabi ko sa'yo na pupunta ako sa mga lola ko para magbakasyon. Nawili naman ako doon kaya nagtagal ako. Pero ngayon, ay pabalik na ako sa baryo natin. Buti ka pa nakakapagbakasyon. Ako heto, kagaya pa rin ng dati. Maninisid ng isda at pagi sa dagat at kapag nakahuli ay ilalako ko naman. Ang sipag mo nga eh. Saka kahit ganyan ang ginagawa mo, ang ganda mo pa rin talaga. Ikaw naman ang bola ka pa. Mas maganda ka pa rin sa akin. Ano nga palang... Kumusta na nga pala si Rodrigo? Nandun pa rin ba sa ating baryo? Oo naman. Hanggang ngayon ay naroon siya. Kagaya pa rin ng dati. Ang kulit-kulit pa rin niya. Naku, oo nga. Makulit nga yun. Naliligaw pa ba siya sa'yo? Oo, Natalia. Hanggang ngayon ay nangungulit pa rin siya sa akin. Pero alam mo naman ako. Parang wala pa sa loob ko mga ganyang bagay. Gusto ko muna kasing tulungan ng mga magulang ko. Tama yan, Loida. Kung hindi mo naman talaga siya gusto, wag mo nang paasahin. Basta din mo na agad para hindi ka na kinukulit. Oo, pwede ko rin naman gawin yon. Kaya lang nga kasi minsan ay nakakatulong naman siya sa akin. Kaya pinapabayaan ko na lang. Istorbo lang talaga ang lalaki sa buhay nating mga babae, Loida. Ako nga pag hindi ko gusto ang naliligaw sa akin, busted ka agad. Hayaan mo, kapag nangulit pa talaga siya, yan ang aking gagawin. Gusto ko kasi makatulong muna kina Itay kaysa sa pag-aasawa. Sige. Sana'y makabenta ka ng marami. Magkita tayo mamaya, ha? Nang makaalis na si Natalia, ay muli kong tinanahong direksyong pinuntahan ng matanda. Pakiramdam ko kasi hindi naman siya lumayo. Nagtago lang siya at nakatingin pa rin siya sa akin. Kaya marahan kong hinatak ang isang buntot pagi sa sako at hinawakan niyon habang itinutulak ko ang kariton paliw sa lugar na iyon. Nang muli akong makarating sa harapan ng tindahan at makita maraming tao, ay nakahinga na ako ng maluwag. Bili na po kayo ng sariwang isda. Bagong huli lang namin. Mabuti naman at nagtinda ka ngayon dito, Loida. Mabili nga ako. Ilang kilo po ba? Yang pagi, timbangin mo yung isang malaki na yan kung ilang kilo. Masarap yung iadobo sa gata eh. Ay sinabi niyo pa, Kapitan Amadeo. Yan dun po ang madalas na gawing luto ni Inay sa mga ganyan. Bale, 3 kilo po ito. 150 na lang po. Sige, kukunin ko na yan. Tapos, pabili na rin ako ng isang buntot pagi. Sige po, Kapitan Amadeo. Alin po ba dito sa mga buntot ng pagi ang gusto niyo? Yung pinakamahaba. Yan ang gusto ko. Magkano ba yan? 100 lang po ito, Kapitan Amadeo. Heto na po. Bale, 250 po lahat. Eto na ang bayad ko, Loida. Itay, anong gagawin mo sa buntot pagi? Bakit ka pa bumili niyan? Kailangan talaga meron tayo ng ganito sa bahay. Alam mo naman ang panahon ngayon. Maraming malalaking aso at pusa ang gumagala. Gagamitin kong panghampas. Hindi naman yan pusa, Itay. Sabi ni nanay ay aswang daw yun. Yun nga ang sinasabi ko. Mga aswang na nagaanyong pusa at aso.
Minsan naiibot, minsan naman ay mukhang bayawa. Tinatawag na awa. Kung maganda pala yung panghampas sa mga aswang, dapat lahat ng mga tao rito ay magkaroon ng ganyan. Bumili na po kayo ng buntot ng pagi. Mabisa pala itong panlaban sa aswang. Naku, salamat Rebecca. Ayan na sila Lloyd Bibili ang mga yan kagaya ko. Oy, bumili na po kayo ng buntot pagi kasi ang lugar natin ay paboritong puntahan ngayon ng mga aswang. Kailangan bawat tao rito merong ganyan. Para bukod sa itak may iba pang panlaban sa kanila. Dahil sa sinabing iyon ni Kapitan Amedeo ay nainganyo ang iba pang naroon na bumili na rin ng buntot pagi. Kaya nabenta ko ang 8 piraso. Isang natira sa akin. Nagpatuloy ako sa pagtitinda hanggang sa maubos na rin ang mga dala kong isda at pagi. Nang uuwi na ako, ay napadaan ako sa kalsada na madalang na ang mga kabahayan. Noon ko muling naramdaman ang malakas na hangin na lumikha ng kaluskos sa mga tuyong dahon ng saging na nakalaylay na sa mga puno. Napatigil ako sa pagtutulak ng kariton. Nakiramdam ako sa paligid. Nang marinig ko ang kakaibang kaluskos sa likuran ng malalaking puno ng saging, ay kaagad kong dinampot ang buntot ng pagi. Ikaw pa lang nanakit sa aking inay. Alam mo bang hanggang ngayon ay nahihirapan siyang huminga dahil sa sugat sa tagiliran? Nahihirapan ding makakain dahil sa sugat sa lalamunan. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Alam mo bang ikaw talagang tinik sa lalamunan naming mga aswang? Ikaw pa lang nagtitinda ng mga buntot pagi. Ito ang kinabubuhay ko Kaya itong tinitinda ko. Pwes, yan din ang ikamamatay mo. Ang inay mong sumalakay sa amin. Kaya pinagtanggol lang namin ang mga sarili namin. Nakadama ako ng takot nang mula sa likod ng malalaking puno ng saging ay lumabas ang isang malaking asong itim at ang sugatang awak. Napatras ako pero ang nangangatog kong mga tuhod ay hindi ko maigalaw. Gusto kong tumakbo pero parang ayaw sumunod ng aking mga paa. Malakas ang simoy ng hangin pero pinagpapawisan ako sa sobrang tensyon na aking nararamdaman habang humahakbang papalapit sa akin ng mga aswang. Alam ko naman kaya ka nandito. Sinusundan mo talagang aking inay. Hinahanap mo siya kasi alam mong sugatan siya. At kapag nakilala mo, isusumbong mo sa mga taga rito. Kaya ngayon, ako na ang puputol sa kahangalan mo. Hindi ko siya sinusundan. Nagtitinda lang talaga ako kanina. Hindi ko naman sinasadya na habulin siya kasi nahihirapan siyang lumakad Inay, wala naman palang sinabi ang isang ito. Hindi naman siya manunugis na kagaya ng kinatatakutan nyo. Ngayong nasukol na natin siya, ikaw na ang tumapos sa kanya. Huwag kang lalapit. Nakikita mo tong hawak ko. Kapag tumama to sa'yo, tsak na mamamatay ka. Napain nyo na ang babaeng yan, Nay. Siya ang nanakit sa inyo, hindi ba? Kaya sa inyo na siya. Nakita ko sa mukha ng awak ang matinding galit pero dahil sa iniindang sakit ng tagiliran at leeg, ay tumigil ito sa paglapit sa akin. Lalo na nung makita niya na mayroon akong hawak na buntot pagi. Ganoon pa man, ay nagpatuloy pa rin siya sa marahang paglapit. Kaya naman nagawa kong ihakbang ang mga paa ko para umatras. Nagulat ako nang makita kong nawala sa kinatatayuan niya ang malaking asong itim. Nasa likuran ko na pala. Kaya napalanok ako dahil sa magkabila na ang aking kalaban. Nang malapit na sa akin ang awak ay isang sibatang biglang tumama sa katawan nito na labis din niyang ikinagulat. Mga halimaw! Layuan ninyo ang batang yan! Inay! Inay ko! Unang hiya ka, matanda ka! Pinatay mo ang inay ko! Ikaw naman ang uunahin ko! Huwag mo akong itulad sa iba. Kahit maedad na ako, ay magagawa kitang labanan. Tikman mo ang asin na ito! Lamunin mo! Ang hapdi ng bunganga ko! Napapaso ako! Hangal ko talagang matanda ka! Akala mo ba, ayan lang ang armas ko? Meron pa! Heto ang benditadong itak! Humanda ka kapag tinamaan kita! Yeah! Sige po, Tatang. Patayin niyo ang aswang na yan.
Muntik na akong gawing tanghalian. Araw na araw ay gumagala. Maswerte ka pa ngayon at may tumulong sa'yo. Pero huwag kang magsaya, babae. Babalikan kita. At papatayin kita pati na ang mga taong malapit sa'yo. Umahal mo sa buhay para makaganti ako. Yon ay kung makakatakas ka pa. Sige, Tatang! Tapusin mo nang walang yang aswang yan! Sunod-sunod ang ginawang pag-atake ni Mang Romeo. Nang matamaan niya sa tiyan ng aswang ay nakaramdam yun ng sakit. Lalo yung nagalit pero may mga tao nang dumating kaya napilitan itong tumakbo papalayo. Nang wala na ang aswang ay nalaman ng mga taong baryo na hindi taga-roon ang awak na yon. Sabi pa nila ay baka dumadayo lang ang mga iyon para doon mambiktima. Nagpasalamat naman ako kay Mang Romeo sa pagliligtas niya sa akin. May atraso ka pala sa aswang. Para maprotektahan mo ang sarili mo, ay bibigyan kita ng binditadong patalim kasama ang suksukan niya. Pwede mo itong palaging dalhin. Iipit mo lamang sa bewang mo para may panglaban ka sa kanila. Oo, sa iyo na lang ito. Marami pong salamat sa ginawa niyo, Mang Romeo. Salamat din po sa patalim na to. Hayaan niyo po, sa susunod, dadalhan ko kayo ng isda o kaya ipage. Ay, nagtitinda ka ng buntot ng page. Ay, kailangan ay marunong ka rin kung paano yan gamitin. Dapat ay malakas din ang loob mo. Harapin mo ang iyong kalaban. Huwag kang umasa sa tulong ng iba. Eh, paano na lang kung hindi ako dumating at ang mga taong narito ngayon? Ay, tama nga po kayo. Dapat talaga ay maging matibay ang loob ko. Lalo pa nga at nakatakas ang aswang na yun. Palagi po kasi akong nauunahan ng takot kapag nakikita ko na sila. Pero sa susunod po ay lalakasan ko ng loob ko. May taong tumakbo sa akin. Sinalakay ka raw ng awak, Loida. Totoo ba? Totoo po, Kapitan Amadeo. Mabuti na nga lang po at dumating si Mang Romeo. Tinulungan niya ako. Ang matandang yan po ang awak. Hindi raw po yan taga rito. Oo, madalas kasi ang mga aswang ay hindi nang bibiktima sa sarili nilang lugar. Kasi mabibisto sila doon ng madali. Kaya dumadayo sila para maghasik ng lagim. Itong baryo namin ang madalas nilang pinupuntahan. Ganito rin sa aming baryo, Kapitan. Naghahasik din sila ng kasamaan doon. Mag-ina yan. Nakatakas lang ng isa. Hindi namin nakilala kasi nasaan yung malaking asong itim pa. Di ba ang aswang dapat sa gabi lang? Bakit merong gumagala sa araw? Kasi nga, ay napipilitan silang gumala kahit araw kapag mayroon silang hinahanap na tao may atraso sa kanila. Kagaya ko na may atraso sa awak na yan. Gusto niya makaganti sa akin pero siyang minalas. Nalulusaw na ang awak. Tsak patay na nga yan. Ay, mag-iingat ka, Loida. Buhay pa palang isang aswang. Tsak na babalik ang kanot. Salamat, Kapitan Amadeo. Pero paghahandaan ko ang susunod naming pagkikita. Dating manunugis ang aswang ang itay mo. Medyo tumigil lang siya nitong may edad na siya. Bakit hindi ka magpaturo ng self-defense sa kanya? Ganun po ba? Kaya pala nung bata pa ako, madalas ko siya nakikitang umaalis ng gabi. Tapos umaga na kapag bumalik. Dati pala siyang kilabot ng mga aswang. Talagang malihim ang itay mo. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Magpaturo ka sa kanya kung paano labanan ng mga aswang kasi palagi kang umaalis para magtinda. Napangiti na lang ako kay Kapitan Amadeo. Kaya matapos kong makipag-usap sa kanila ay kaagad na akong umuwi. Nang makarating ako sa aming bahay, ay hindi ko nakita si Itay. Sabi ni Inay, ay nasa dalampasigan daw si Itay at nag-aayos ng bangka namin. Ibinigay ko kay Inay ang napagbentahan ko. Tapos ay nagpunta ako sa dalampasigan. Nakita ko si Itay na ginagawa nga ang aming bangka. Nang lumapit ako, ay bahagya niya lang akong tiningnan. Oh, bakit kayong galag? Nakaubos ka ba ng paninda mo? Opo, Itay. Pati ang mga buntot pagay na ubos. Isa na lang ang natira. Itay,
Dati pala kayong manunugis ng aswang. Kaya pala alam niyo kung paano lalabanan ng awak nung nasa dagat tayo. Oh, bakit mo naman naitanong niya? Turuan niyo po ako kung paano makipaglabang sa mga aswang, tay. Kailangan kong maging katulad niyo para hindi na maulit ang nangyari sa akin kanina. Bakit? Anong nangyari sa iyo, anak? Nung magtinda ako sa kabilang baryo, naramdaman ko na mayroong nagmamasid sa akin. Nang pauwi na ako, ay hinarang ako ng awak na napanan nating noong nakaraang gabi at may kasama siyang isa pang aswang. Sinalakay niya ako. Mabuti na lang at dumating si Mang Romeo at tinulungan ako. Anong nangyari sa awak? Nasaktan ka ba, anak? Ay, hindi po ako nasaktan kasi nasibat na ni Mang Romeo ang awak bago ako makagat. Pero nakatakas ang kasama niya at nagbanta na hindi ako titigilan hanggat hindi nakaganti sa akin. Pasensya ka na, anak. Hindi ko nga agad naisip na ugali nga pala ng aswang na kapag mayroong kang atraso sa kanila, ay gagawa sila ng paraan para makaganti. O sige, bukas na bukas ay sisimulan na natin ang pagsasanay para makakaya mo nang ipagtanggol ang sarili mo. Salamat, Itay. Natuwa ako sa sinabi ng aking ama. Kaya naman naisip ko na bumalik na sa aming bahay. Noon ko naman muling nakakasalubong ang aking kaibigan na si Natalia. Namamasyal lang siya sa dalampasigan pero bihis na bihis siya. Nakasuot ng magandang damit at mayroong malaking sombrero na suot. Mayroon ding shoulder bag at magandang tsinelas. Para siyang isang turista na namamasyal sa gilid ng dagat. Pakembot-kembot pa siyang lumapit sa akin. Nox, muntik na kitang hindi makilala. Sosyal na sosyal ang dating mo ah. Bagay ba sa akin ang damit ko? Oo, maganda. Bagay sa'yo. Loida! Loida! Naigawa na kita ng bagong palaso. Pati bagong pampana sa isda. Mas mahaba kaya mas malakas ito. Makapal ang goma na inilagay ko dito. Eto, tingnan mo oh. Wow! Ang ganda naman ito. Salamat, Rodrigo. Magandang ha. Magkano naman ito? Ikaw pala yan, Natalia. Hindi ko naman yan ipinagbibili. Ginawa ko yan para kay Loida. Ang tiyaga mo din ano? Ang tagal mo na nanliligaw sa kaibigan ko. Ang kulit-kulit mo pa rin kahit alam mo naman na wala kang pag-asa. Alam mo, Natalia, ang pagmamahal kasi parang pag-aalaga ng gulay. Kailangan mong alagaan sa tubig, fertilizer, at bombahin ng gamot pang insekto para kapag nagbunga, tiyak na maganda. Naku naman, ipinaris mo pa si Loida sa gulay. Para sabihin ko sa'yo, yung gulay hindi namimili ng mag-aalaga sa kanya. Pero ang tao namimili, nag-iisip, kaya kapag alam na hindi sila pwede, hindi talaga pwede. Eh bakit ba ikaw ang panay ang dakdak? Ikaw bang nililigawan ko? Si Loida naman, di ba? Eh hindi nga niya masabi sa'yo eh. Kaya ako na lang ang nagsasabi na mga gusto niyang sabihin. Ibaling mo na lang sa ibang attention mo. Totoo ba yun, Loida? Yung lahat ng sinabi ni Natalia? Hindi mo lang masabi sa akin? Rodrigo, kasi gusto ko lang munang tulungan si Inay at Itay. Alam mo naman na nag-iisa lang akong anak nila. May edad na sila. Saka ayaw kong madamay ka sa mga problema mo. Handa rin naman kitang tulungan kung sakaling maging tayo. Hindi naman kita ilalayo sa kanila. Pasensya ka na. Siguro kapag handa na ako, nasabihin ko sa'yo. Sige, mauna na ako. Loida, sandali! Huwag kang umalis! Wag mo nang habulin. Narinig mo naman ang sinabi niya, di ba? Kaya iba na lang ang ligawan mo. Tumingin ka lang sa paligid mo. Meron kang makikita na mamahalin ka. Hindi mo lang alam. Titingin ako sa paligid ko. Wala naman ako makita na pwede kong ligawan kung di si Loida lang. Ayun, medyo malayo na. Ay nako, bulag ka yata o sadyang mahina lang ang pakiramdam mo. Sinabi ko sa'yo yon para tigilan mo na siya. At baka sakaling mapansin mo naman ako. Pasensya ka na, Natalia, ha? Pero kahit anong mangyari, maghihintay pa rin ako kay Loida. Dahil siya ang mahal ko.
Akala nila ay lumayo na ako at tuluyang umalis. Pero ang hindi nila alam ay nagtago lang ako sa gilid ng isang bahay pagliko ko. Kaya malinaw kong narinig ang pinag-uusapan nila. Napailing na lang ako nang marinig ang mga sinabi ni Natalia. Kaya pala pilit niya akong kinukumbinse na sabihin kay Rodrigo ang aking damdamin ay meron pala siyang lihim na pagmamahal. Iyon nga lang daig pa niya ang sinampal ng tanggihan siya ni Rodrigo. Di nagtagal ay tuluyan na din ako umalis doon. Nang sumunod na araw ay dinala ko ni Itay sa laot. Ito ang una mong pagsubok. Ang tibay ng iyong katawan. Hisirin mo ang kulay asul na pagi. Yon ang hari ng mga pagi. Huwag mo siyang papatayin. Hulihin mo siya ng buhay. Tanging ang buntot lang niya ang kailangan natin. Itay, mahirap hulihin ang pagi kung hindi papanain. Mailap sila at minsan ay naglalabas pa ng kuryente sa tubig. Gusto mong maging manunugis ng aswang, hindi ba? Gawin mo ang pinagagawa ko. Huwag kang magrereklamo. Ito ang lambat. Iyan ang gamitin mo. Pero dalhin mo rin ang pana para magamit sakaling may malalaking isda na sumugod sa iyo. Bukod sa kulay niya, ano pa ba ang katangian ng hari ng mga pagi, Itay? Mayroon siyang isang sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. Noon, nakita ko na ang pagi na iyon. Hindi ko hinuli kasi tumigil na ako sa pagtugis sa mga aswang. Pero ngayon, naglipana na naman sila. Kailangan kunin na natin ang buntot ng haring pagi. Sige po. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita at nahuli ang hari ng mga pagi. Simulan mo na. Sa ganitong oras ay hindi pa siya masyadong aktibo. Nakabaon lang siya sa buhangin at nagpapahinga. Isinuot ko muna ang antipara tapos ay dinampot ang pana at ang maliit na lambat bago tumalon sa dagat. Sumisid ako at nagtungo sa kailaliman. Pinuntahan ko ang malalaking koral. Nang makita ako ng mga isda ay nabulabog ang mga iyon. Nang umapak ako sa buhanginan, ay isang malapad na pagi na nakabaon sa buhanginan ng katawan ang biglang umigtad. Dahil doon ay kumalat ang mga buhangin sa paligid at nagsimulang lumabo. Bahagya akong napaatras. Nang mahawi ang malabong tubig ay nasa harapan ko na ang malaking pagi. Pero hindi pala siya madaling hulihin. Binanggalang niya ako bago nagtago ulit sa mga koral. Parang alam niya na siya ang gusto kong hulihin. Hinapos na ako ng hangin kaya umibabaw na ako. O anong nangyari? Nakita mo ba sana? Hindi ako sigurado kung siya nga yun, Itay. Pero malaking pagi ang natapakan ko. Nagulat din ako kaya hindi ko masyadong nakita kasi lumabo ang tubig sa dami ng kumalat na buhangin. Kung malaki talaga siya, baka yun na nga ang hinahanap natin. Sige po, Itay. Sa palagay ko naman ay hindi na siya gaanong lumayo. Babalik ako sa ilalim at hahanapin ko ulit. Mag-iingat ka, anak. Baka mahampas ka ng buntot niya. Kapag nahuli mo siya naglambat, hawakan mo sa magkabilang bahagi ng katawan para hindi siya makapalag at maihampas ang kanyang buntot. Itay, ano kaya kung tulungan mo na lang ako? Hindi maaari. Kailangan kung sino gagamit sa kanyang buntot, siya ang uhuli para maging mabisa yun. Ganon po ba? Sige po. Nang bumalik ako sa ilalim ng dagat ay naging maingat na ang aking mga kilos. Naging mailap ang aking mga mata habang hinahanap sa paligid ng mga koral ang malaking pagi na nakita ko kanina. Hanggang makita ko nga siya sa ilalim ng malaking koral. Nakatalikod siya sa akin kaya ang ginawa ko ay inhagis ko na ang lambat na hawak ko sa unahan ng koral. Saka ko ginamit ang hawak kong pana. Pinitik ko lang na bahagya ang butot ng pagi kaya bigla siyang lumangoy palayo. At doon na siya sumabit sa aking lambat. Kaagad kong hinawakan ang katawan niya habang nasa loob ng lambat. Sumabit doon ang sungay niya kaya hindi naman siya makawala. Ilang saglit pa kaming nagtagisan ng lakas bago ko siya tuluyang naiahon sa bangka. Ito na nga ang hari ng mga pagi. Tignan mo ang buntot niya. Lampas isang dipa ang haba at dito
Sa pinakapuno ng buntot ay merong 2 malaking sungay. Tama nga ang sabi nila, para itong iskrima. Apoy, nagtagumpay ka, anak. Ano nang gagawin natin, Itay? Kukunin natin ang buntot niya at pakakawalan siya upang lalong maging malakas ang panlaban sa aswang ang kanyang buntot. Ay, kaibigan na Haring Pagi, ipagkaloob mo sa amin ang buntot mo panlaban namin sa mga aswang. Huwag ka sanang magagalit sa amin. Sinagad mo ang pagkakaputol ng buntot niya, Itay. Ibig sabihin, ang mismong katawan niya na lang ibabalik natin sa dagat. Oo, ngayong nasa atin ang buntot niya. Hagkan mo siya sa noo. Diyan mismo sa sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata. Saka mo siya pakawalan sa tubig. Ginawa ko ang sinabi ni Itay bago ko muling pinakawala ng Haring Pagi. Matapos noon ay umuwi na kami ni Itay. Na mga sumunod na araw ay tinuruan ako ni Itay ng tamang paggamit ng buntot pagi. Para din palang gumagamit ito ng itak. Ang pagkakaiba lang ay magaan ang buntot ng pagi. Pero sa tuwing ihahampas ko ay naririnig ko ang malakas na hagupit nun. Naging masigasig ako sa pag-iensayo sa lahat ng mga itinuturo ni Itay. Kaya kahit nagsasolo na lang ako, ay patuloy pa rin ako sa pagsasanay. Bakit ginagamit mo na ang buntot pagi na yan? Sariwang-sariwa pa. Hindi naman po talaga siya matutuyo, Inay. Kasi ay patuloy pang nabubuhay ang Haring Pagi na kinunan namin ito. Kahit magkahiwalay na sila ay hindi ito matutuyo. Yun ang hiwaga at kapangyarihan nila, Inay. Talagang nga palang kakaibang buntot ng Haring Pagi, ano? Sige. Palaging mo na iyang dalhin kahit saan ka magpunta. Opo, Inay. Ngayon ay hindi na ako matatakot sa kanila. Kung muli silang magtatangka na saktan ako, magugulat sila dahil kakaiba na ako ngayon. Magandang araw po, Aling Virginia. Magandang araw naman sa'yo, Rodrigo. Oy, Loida, itigil mo na muna ang pag-iensayo. Nandito si Rodrigo. Iiwanan ko na kayo, ha? Sige po, Inay. Sino bang gustong manakit sa'yo, Loida? Ang angka ng aswang na nasaktan namin ni Itay. Kahit namatay na siya, naituro niya ako sa kanyang anak. Kaya kailangan kong paghandaan yon. Nagbanta rin siya sa akin na sasaktan niya ang mga taong mahalaga sa akin. Kaya ba lumalayo ka sa akin? Ayaw mo akong pagbalingan ng mga aswang? Mahalaga ba ako sa'yo kaya ganon? Rodrigo, kasi... Kung talagang hindi mo ako mahal, gusto kong marinig mismo sa'yo. Hindi sa bibig ng kahit na sino. Ay naku, ang kulit mo talaga. Sige na nga. Anong sige na nga? Sige na, tinatanggap ko ng pag-ibig mo. Kasi napakabait mo sa akin. Kaya mahal na kita. Wow! Salamat, Loida! Ang saya niyo Mukhang nagkakaintindihan na kayo. Oo, Natalia. Nobya ko na si Loida. Kaya masayang-masaya kami. Binabati ko kayong dalawa. Siya nga pala, Loida. Babalik ulit ako sa mga lola ko. Kaya hindi na muna ako makakapasyal sa'yo dito. Ganun ba? Ilang linggo ka pa lang dito Babalik ka na ulit doon? Talagang mas gusto mo doon Oo nga Mas masaya kasi ako doon. Sige, alis na ako. Nakita ko ang lungkot sa mukha ni Natalia nang tumalikod siya. Alam ko na dinaramdam niya ang nangyari kasi alam ko na mayroon siyang pagmamahal kay Rodrigo. Nang gabing yun, paalis pa lang sana kami ni Itay papunta sa laot para manghuli ng isda na maititinda ko bukas, ay napatigil kami ni Itay na bigla kaming salakayin ng isang aswang mula sa ibabaw ng malaking puno ng niyog. Tumalon mula roon ang aswang. Mabuti na lang at banyera ang pasan-pasan ni Itay at doon tumama ang matatalas niyang kuko. Kaya kahit natumba si Itay, ay hindi naman siya tinamaan ng pag-atake ng aswang. Ayos lang ba kayo, Itay? Hindi ba kayo nasaktan? Huwag mo na akong intindihin. Ayos lang ako. Ang aswang na nasa harapan natin ang tingnan mo. Sige, Itay. Ako nang bahala sa walang hiyang to. Talagang ang mga kampo ng kadiliman, hudas na traidor pa. Humanda ka sa akin ngayon. Ikaw ang unang makakalasap ng buntot ng pagi na to. Sige, Loida.
Tapusin mo ang aswang na yan. Tingnan mo, nasasaktan siya sa tama ng buntot pagi. Tama nga kayo, Itay. Higit na masakit ang tama ng buntot pagi na ito. Bawat hampas ko sa kanya ay dumudugo ang katawan niya. Para siyang tinatamaan ng matalim na itak. Dahil yan sa mahahabang tinig na nakapaligid sa buntot ng pagi. Kaya sino magtamaan niya ay tiyak na iindahin. Dudugo talaga ang katawan nila dahil sa tuwing babao ng tinig ay hinahatak mo naman ang buntot pagi. Kaya napupunit ang mga balat nila. Ayos talaga itong manlaban sa mga kagaya niyo. Sige, lapit pa! Tikman mo ang latay na makakayang gawin ito! Yeah! Takbuhin ka pala eh. Hindi mo siguro alam na hawak na namin ang buntot ng haring pagi. Pero hindi ka makakalayo sa amin! Pinana ni Itay ang aswang bago pa iyon tuluyang makalayo. Tinamaan iyon sa likuran. Tumago sa katawan no ng palasong may sima. Sa dulo ng palaso ay mayroong matibay na taling nakakabit, kaya hinatak iyon ni Itay. Tumumba ang aswang pero muling tumayo at nakipaghatakan kay Itay. Kaagad akong tumakbo para muling hampasin ang buntot pagi ang aswang. Nang tamaan sa mukha ng ilang ulit ay nanghina na iyon. Kasabay naman ang pagdating ng iba pang mangingisda na papalaot pa lang din. Kabilang na doon si Rodrigo. Nang makita nila na kinakalaban namin ang aswang, ay tumulong na ang mga yon hanggang sa mapatay ang aswang. Mang Danilo! Loida! Ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Oo, Rodrigo. Mabuti nga at sa banyerang pasan ni Itay tumama ang matatalim yung kuko. Kaya natumba lang si Itay. Mukhang paborito na rin tayong salakayin ng mga aswang ah. Pangalawang beses na to. Kaya nga ay dapat meron tayong dalang buntot pagi. Ang lahat ng mga taong pumapalaot para may panlaban sa aswang. Lahat naman talaga kami may dalang buntot pagi. Bukod sa itak at sibat. Hindi tayo pwedeng matakot sa aswang at magkulong na lang sa bahay. Magugutom ang mga pamilya natin. Tama yun, Rodrigo. Kailangan nating makipagsapalaran kahit delikado. Teka. Isang matandang lalaki ang aswang. Pero hindi sa taga rito sa atin. Siya ba ang humarang sa iyo noon, Loida? Hindi, Itay. Babae ang isang aswang na yun. Kaya natitiyak kong ibang aswang na to. Kung gayon ay maaari, isa iyan sa miyembro ng angka ng awak na napatay ni Mang Romeo. Tama kayo, Itay. Pero kagaya nga ng naputunayan ko, talagang bisang panlaban sa kanila ang buntot ng haring pagi. Para na ring itak ang dala ko. Makatakas man sila ay pansamantala lang silang mabubuhay. Dahil magkakasakit sila at mamamatay. Dahil sa kamandag ng buntot na ito. Pero huwag ka pa rin pakakumpiyansa. Kailangan mo pa rin maging maingat sa pagkikipaglaban sa mga aswang. Di lahat ng aswang ay madaling patayin. Mayroong maila at mas mabagis. Opo, Itay. Itay, tutuloy pa ba tayo sa laot? Oo naman. Kailangan makahuli tayo ng isda at pagi. Kasi kailangan nating kumita, kung hindi baka magutom tayo. Tama ba, Rodrigo? Opo, tama yon. Kaya hindi na lang kami lalayo sa bangka nyo. Para kung ano man ang maging problema sa laot, ay maaari nating tulungan ng bawat isa. Tumuloy na nga kami sa laot at nagsimulang manisid ng isda at pagi. Kulimlim ang sikat ng buwan ng gabing iyon. Kaya nang buksan namin ang mga ilawan, pusa nang lumalapit ang mga isda na para bang nasasabik sa liwanag. Kaya hindi na namin kinakailangang sumisid pa. Salok na may lambat na lang ginamit namin para hulihin ang mga ito. Kapag ganun kasing pagkakataon, ay pagi lang ang hindi pumupunta sa ibabaw ng tubig. Kaya ng gabing yun, ay wala kaming nahuling pagi. Ilang oras lang ay napuno na ng iba't ibang klaseng isda ang aming banyera. Kaya umuwi na kami ni Itay. Kinabukasan ay itininda ko na ulit iyon sa mga kalapit na baryo namin. Dinala ko na rin ang ilang piraso ng buntot pagi na tuyo na at pwede nang ibenta. Kapitan Amadeo, bakit sarado na po ang bahay ni Mang Romeo? Umalis po ba siya? Bibigyan ko sana siya ng isda. Wala na si Mang Romeo. Ilang linggo na siyang nailiping. Patay na po siya? Ano pong nangyari sa kanya?
Ilang araw lang mula nang mapatay niyang awak ay isang malakas na aswang ang sumalakay sa kanya. Uli na nang dumating kami. Nakagat na siya at napatay. Grabe. Nakakalungkot naman palang nangyari sa kanya. Baka nagalit ang aswang kasi napatay niya ang awak dahil sa pagtulong sa akin. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa nangyari kay Mang Romeo. Ganon talaga ang ugali ng mga aswang. Kung sinong may atraso sa kanila, ay binabalik-balikan nila hanggang sa makaganti sila. Minsan talaga ay napakawalang hiya ng mga aswang na yan. Sila naman ang may dahilan kaya sila nagkakaroon ng kaaway. Sila ang mahanap ng bibigtamin nila. Kapag hindi sila nagtagumpay at sila ay masaktan, sila pa ang nagtatanim ng galit sa kapwa. Ganon talaga sila eh. Kaya nga sabi ko sa aking mga kababaryo lahat dito ay bumili ng buntot pagi sa'yo. Maganda yung panglaban sa mga aswang. Teka, kakaibang isang buntot pagi na yan ah. Hindi mo pinatuyo. Pansariling gamit ko po yan, Kapitan Amadeo. Mas gusto ko kasing gamitin ng sariwa kesa tuyo. Medyo mabigat nga lang, parang singbigat ng itak kesa sa tuyong buntot pagi. Oo nga, saka medyo malansa kapag sariwa pa ay ginamit na. Kontento na ako sa nabili ko sa'yo. Oh mga kasama! Dito na si Loida! May mga dalang buntot pagi! Bumili na kayo! Ay, sige. Nang maglapitan nga ang mga kababaryo ni Kapitan Amadeo, ay binili ang mga buntot pagi na dala ko. Karamihan ay bumili rin ng mga isda. Noon ko naman napansin ang isang lalaki na nakatayo sa harapan ng tindahan na kanina pa nakatingin sa akin. Ngumiti siya nang mapatingin ako sa kanya, kaya ngumiti rin ako na bahagya. Maya-maya lang ay lumapit sa akin ang lalaki nang wala na akong kausap. Umalis na rin kasi si Kapitan Amadeo. Bibili ka ba ng isda? Oo, bibili ako niyan. Tsaka buntot pagi meron pa ba? Ay, nako, wala nang buntot pagi. Nabili na nila. Sayang naman. Bibili pa naman sana ako ng marami kasi sa aming baryo kailangan din ng ganyang mga armas para pang proteksyon sa mga aswang. Kailan ka ba ulit makakapagtinda? Yung isda, araw-araw pwede kong itinda kasi pagkahuli namin, inilalako ko na agad. Pero ang buntot pagi, patutuyuin pa yan. Siguro mga 1 linggo bago matuyo. Huwag mo lang patuyuin. Kami na magpapatuyo basta dalhan mo ako ng marami. Bibilhin ko kahit magkano. Mga ilan ba kailangan mo? 1 lang ba? Kung ilan ang mga kaya mong dalhin, babayaran ko lahat kahit magkano. Dalhin mo sa akin. Diyan lang sa kabilang baryo. Ako si Dario. Ipagtanong mo lang ang pangalan ko doon. Kilala na ako. Talaga? Kilala ka sa baryo nyo? Oo, kilala ako doon. Anak kasi ako ng pinuno sa baryo namin. Anak ka ng Kapitan del Barrio? Oo, ganun na nga. Kailan mo ako madadalhan ng mga buntot pagi? Sa makalawa. Bigyan mo ako ng 2 araw para makahuli ng mas marami at mas malalaking buntot pagi para mahaba ang buntot na maibigay ko sa iyo. O sige, lahat ng natira na yan, bibilhin ko na para makauwi ka na at maihanda mo ang order ko. Naku, salamat Dario. Dahil marami pa ang natirang isda, ay hindi yun kakasya sa plastic na daladala ko. Kaya humanap pa ako ng bayong sa mga kakilala ko doon para doon ko ilagay ang mga isda at ipinadala ko na kay Dario. Kaagad ko nang itinulak ang aking kariton pabalik sa aming baryo. Papasok pa lang ako sa lugar ay nakita ko na ang mga taong nagkakagulo. Paano ay isang lalaking may hawak na itak ang nagwawala at nangahahabol ng mga tao. Para yung nawawala sa sarili. Noon ko nakitang dumating sina Rodrigo at ang aking ama. Itay, anong nangyari kay Mang Zalve? Bakit para na siyang nababaliw? Sabi nila bigla na lang daw nagalit at agwala. Patapos na sumakit ang tiyan. Parang may nakain siyang kakaiba. Ano naman kayang kinain niya? Delikado yan kapag nagpatuloy siyang manghabol ng tao. Baka makapatay siya ng mga inosente. Ano bang dapat gawin sa ganyan, Tay? Kailangan siyang mahuli at maigapos. Kapag nahimasmasan na, ay pwedeng painumin ng maalat na tubig para isukan niya ang anuman na nakain niya.
Sige, Itay. Tulungan natin si Mang Zaldi. Kawawa naman siya. Sa palagay ko ay hindi naman niya alam ang kanyang ginagawa. Nang makalapit nga kami sa gawin namin si Mang Zaldi, ay galit siya nang sitahin kami. Kinausap pa siya na maayos na Itay pero hindi na nga siya nakakakilala. Kahit si Rodrigo na mismong kapitbahay niya, ay hindi niya kilala. Kaya nang sumugod siya at akmang tatagain si Itay, ay kaagad na kumilos si Rodrigo. Sinalag niya ng sagwa ng itak ni Mang Zaldi. Nahawakan naman ni Itay ang kamay nun. Pinilipit niya ang kamay nito hanggang sa nabitawan niya ang itak. Tapos ay iginapos nila sa isang puno na naroon si Mang Zaldi. Patuloy pa rin siyang nagwawala dahil sa galit. Nagpupumilit na makawala sa lubid na nakagapos sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang manghina. Pinainom siya ng tubig dagat. Nagsuka si Mang Zaldi at pagkatapos noon ay nakatulog na ito. Itay, ayos na ba siya? Oo. Kausapin mo na lang yung asawa ni Zaldi. Napabayaan na lang munang matulog nang nakaupo si Zaldi. Kapag nagising at maayos na ang takbo ng kanyang utak, ay saka na lang kalagan. Sige po, Itay. Siya nga pala, Itay. May order sa akin ng mga buntot ng pagi. Kailangan madala ko sa kanila sa Makalawa. Abay, hindi matutuyo ang mga buntot sa loob ng 2 araw. Sila na daw ang magpapatuyo, Itay. Kahit sariwa ay bibilhin nila kasi kailangan ng mga tao sa kanilang baryo dahil sa dumarami na rin ang mga aswang na gumagala doon. Mas marami daw, mas maganda. Abay, ayos yan. Siguro kahit ngayon simulan na natin na manisid ng pagi para tayo makarami at kumita ng malaki. Isama mo na yung mga buntot pagi sa amin, Loida. Tapos, ay manghuhuli din ako ngayon. Kasama niyo para madagdagan. Oo, Rodrigo. Dalhin mo na lang sa bahay mamaya. Bilangin mo na lang kung ilan yung ipapadala mo sa akin. Matapos kong ang kausapin ng asawa ni Mang Zaldi ay umuwi na ako ng bahay namin. Nakahanda na si Itay sa muli naming pagpunta sa laot, kaya nagpalit na rin ako ng damit. Kinuha ko ang aking pana at lambat na maliit, tapos ay nagpunta na kami ni Itay sa dalampasigan. Nakita ko na naroon na si Rodrigo at inihahanda na rin niya ang kanyang bangka. Kaya naman sabay na kami pumalaot. 2:00 na iyon ng hapon. Pinuntahan namin ang lugar kung saan maraming pagi ang namamahinga sa ilalim ng mga koral kapag ganoong oras. Sana'y swertihin tayo ngayon para madala mo sa kausap mo ang mga order niya. Oo nga po, Itay. Kaya sisimulan ko na ang pagsisid para makahuli tayo ng marami. Mag-iingat ka, Loida. Ikaw din. Sana'y makarami ka din ng mga mahuli ngayon. O sige, tayo na. Piliin natin yung malalaki para mas mahaba ang buntot para magustuhan ng kausap mo, anak. Opo, Itay. Rodrigo, piliin mo yung malalaki, ha? Oo, sinlaki ng pag-ibig ko sa'yo. Sige na, kumilos ka na. Sabay-sabay na nga kaming sumisid sa dagat. Kagaya ng dati, maingat naming sinilip ang mga ilalim ng koral. Kapag mayroon kami nakikitang malalaking isda, ay hinuhuli na rin namin sa pamamagitan ng pana. Marami din kaming nakikita ng mga pagi, pero karamihan ay maliliit lang kaya pinababayaan na lang namin. Dahil ang malalaki ay nagsusumiksik sa mga buhangin kapag ganoong oras. Ilulubog nila ang kanilang mga katawan sa buhangin, pero kabisado na namin ang mga kilos nila, kaya madali lang namin silang natatagpuan. Isang malaking pagi kaagad ang nahuli ko, kaya naglangoy na ako patungo sa bangka. Nakahuli na rin pala ng malaki si Itay. Patapos ay bumalik kami sa ilalim ng dagat. Lumipas ang mahabang oras, ay nakarami na kami ng nahuli na malalaking pagi. Ganon din si Rodrigo. Kaya umuwi na kami. Siguro ayos na ang mga ito. 15 malalaking pagi ang nahuli natin, Itay. Tapos ay meron pa sa bubungan natin ng mga pinatuyong buntot ng pagi, di ba? Oo, pwede na yan. Saka meron pa naman nahuli si Rodrigo. Pwede mo na yang dalhin doon sa nakausap mo kahit bukas.
Rodrigo, ilan ang nahuli mo? Mas marami akong nahuli na malalaking isda. Pero mga pagi ay 6 na piraso lang. Ayos na yan. Marami na ang madadala mo bukas. Oo nga po, Itay. Siyak na malaki ang kikitain natin kapag nadala ko ng mga ito kay Dario. Madilim na nang makabalik kami sa dalampasigan. Kagad kaming umuwi at inayos ang mga nahuli namin. Kagad kong inipon ng mga buntot ng pagi na pinutol ni Itay. Inayos naman namin ni Inay ang mga isda at ang mga pagi na wala ng mga buntot. Inilagay sa isang lalagyan na mayroong yelo para manatiling sariwa hanggang kinabukasan. 9:00 na ng gabi nang pumunta sa aming bahay si Rodrigo. Dala ang mga buntot pagi na ipapasabay niyang ipabenta sa akin. Bali 10 piraso lang ang sa akin. Ay, sige. Bukas idadalhin ko na ito dun sa kausap ko. Marami din yan ah. Higit 20 piraso. Gusto mo bang samahan kita? Wag na. Magaan lang naman to. Ilalagay ko na lang sa sako para madali ko madala. Gamitin mo na lang yung bisikleta, Lloyd. Huwag mo nang dalhin yung kariton. Ako na ang bahalang maglako ng mga istang nahuli niyo ng Itay mo. Sige po, Inay. Ay, oy, Rodrigo, gabi na. Magpahinga ka na rin ha. Napagod ka rin sa paninisid ng mga paga, di ba? Oo. Uwi na ako para makapagpahinga. Mag-iingat ka bukas. Huwag mong kalimutang magdala ng armas pang protection sa iyong sarili. Alam mo naman ang panahon ngayon. Oo, alam ko yun. Yun nga ang benditadong patalim na binigay ni Mang Romeo sa akin. Palagi nakaipit dito sa bewang ko eh. Hindi lang halata kasi palaging natatakpan ang suot kong damit. Tama yan. Mabuti na nag-iingat. Ayaw ko may mangyari sa'yo. Papakasalan mo pa ako, di ba? Ano? Ako pa ba magpapakasal sa'yo? Ang ibig kong sabihin, papakasalan pa kita kapag pumayag ka. Mag-ipon ka muna. Sige na, umuwi ka na. Lumabas na nga ng bahay namin si Rodrigo. Maya-maya lang ay narinig namin ang malakas niyang sigaw. Nang sumilip ako sa bintana, ay nakita ko ang mga taong nagtatakbuhan. Kaya nagmamadali kami ni na Inay na lumabas ng bahay at nakiosyoso kung saan nalaman namin na sinalakay ng 2 awak si Rodrigo. At ayon sa mga nakakita, ay tinangay daw siya at inilipad. Hindi na raw gumagalaw si Rodrigo ng tangay ng mga aswang. Parang biglang gumuho ang mundo ko. Biglang tumulo ang aking luha sa sakit ng kaloobang nararamdaman ko. Itay, si Rodrigo daw. Tinangay ng mga awak. Mga kasama, kumilos na tayo ngayon din. Hanapin natin ang mga awak na yon na tumangay kay Rodrigo. Baka mailigtas pa natin siya. Diyos ko, sana naman hindi pa sila nakakalayo. Tayo na mga kasama. Sige. Magdalawang grupo tayo. Lloyda, ikaw ang sumama sa isang grupo. Sige po, Itay. Doon kami sa bandang Kakahuyan palabas ng ating baryo. Doon kami maghahanap. Ay, mag-iingat po kayo. Kasama ang ilan sa aming mga kababaryo nang hanapin si Rodrigo sa Kakahuyan, malapit sa bukana ng aming baryo. Ginalugad namin ang lugar na iyon, pero walang palatandaan na naroon nga ang aming hinahanap ng mga awak. Kaya pinuntahan din namin ang iba pang lugar. Napagod na kami sa paghahanap, pero hindi na namin nakita ang mga awak at si Rodrigo, kaya umuwi na kami. Nakauwi na rin sina Itay. Hindi rin nila natagpuan si Rodrigo. Inay, kawawa naman si Rodrigo. Kung alam ko lang na mangyayari sa kanya ang bagay na to, sana hindi ko muna siya pinauwi. Mayroon pala nag-aabang na mga aswang sa kanya. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Loira. Hindi mo rin naman alam na ganito ang mangyayari sa kanya. Bukas na umaga, pagsikat ng araw ay maghahanap ulit kami. Natitiyak kong iiwanan lang siya ng mga awak sa isang tagong lugar matapos kainin ang kanyang puso at atay. Marami pa naman siyang mga plano para sa amin. Hindi naman pala magkakaroon ng katuparan dahil sa mga walang yakasmang na yan. Sinira nila ang mga pangarap namin. Lakasan mo ang loob mo, Loida.
Siguro ay hanggang doon na lang talaga ang buhay. Lahat naman ng tao ay haharap sa kamatayan. Iba-iba nga yung paraan. Siguro ayun ang kapalarang nakalaan kay Rodrigo. Mangulong puso ang mga aswang na yan. Dapat talaga sa kanila ay hanapin at patayin para wala na silang mabiktima pa. Ganyan nga ang dapat mong gawin, anak. Maging matatag ka at maging matapang kapag nakakita ka ng aswang. Huwag mo silang kawaan. Ganyan ang naging katwira ko noong ako'y aktibo sa pagtugis ng mga aswang. Kailangan kong pumatay para hindi ako mamatay. Oo, Itay. Lahat ng itinuturo nyo ay tinatandaan ko. Igaganti ko si Rodrigo. Yung sakit na nararamdaman ko ngayon, mararamdaman din to ng mga mahal nila sa buhay kapag nasukol ko sila at napatay. At marahil, ito na ang tamang panahon upang muli akong maging aktibo sa pagtugis sa kanila. Sige, Tay. Ihahatid ko lang mga buntot paagi kay na Dario. Tapos ay sasama na ako sa inyo sa pagtugis sa kanila. Sumang-ayon naman si Itay sa aking sinabi. Kaya naman ang sumikat na ang araw ay inilagay ko na sa isang maliit na sako ang mga buntot pagi at itinali sa likuran ng bisikleta. Inilagay ko naman sa isang bagang ginagamit kong buntot ng haring pagi. Dahil sariwa iyon, ay malambot siya ay nagawa ko iyong baluktutin na parang latigo. Matapos magpaalam kina inay, ay sumakay na ako ng bisikleta para madaling makarating sa baryo na sinasabi ni Dario. Napadaan muna ako sa baryo ni na Kapitan Amadeo at nabanggit ko nga sa kanya na magde-deliver ako ng maraming buntot pagi. Matapos ay pinagpatuloy ko ang pagbibisikleta. Mga 1 oras din ang nakalipas bago ko nakarating sa susunod na baryo. Kaya nga lang, nang makarating ako roon ay mayroong problema. Hindi niyo po kilala yung si Dario? Hindi eh. Ano bang itsura nun? Hindi naman po siya kataasang lalaki. Mga mataas lang ng konti sa akin. Malaki ang katawan at medyo gwapo. Wala kaming kilalang Dario dito eh. Sigurado ka bang taga rito daw siya? Ang sabi po kasi niya sa akin ay yung susunod na baryo mula doon sa baryo ni ng Kapitan Amadeo. Sabi niya pa nga ay anak daw siya ng pinuno doon sa baryo nila. Abay, maraming susunod na baryo doon. Nakapaikot ang mga kalapit baryo noon. Baka doon sa kabilang sinasabi niya. Ay, subukan mong puntahan doon, baka naroon ang hinahanap mo. Parang mayroon akong narinig na ganong pangalan doon. Ay, ganun po ba? Napakalayo pa po ba ng susunod na baryo, di ba? Oo, medyo malayo nga. Siguro ay mga 2 oras kung magbisikleta ka. Pero kung gusto mo talagang puntahan, pupuntahan mo, lalo na kung mahalagang sadya mo. Opo. Talagang mahalaga ang aking sadya sa kanya. Ineng, ano ba yung dala mo? Bakit? Nakakaamoy ako ng malansa. Ay, mga sariwang buntot po ng pagi kaya medyo malansa nga. Sige po, aalis na ako. Nang talikuran na ako ng matandang babae, ay ipinagpatuloy ko ang pagbibisikleta. Kahit napapagod na ako sa pagpadyak, ay hindi ko yun inalintana. Dahil gusto ko na iyong maibigay kay Dario at makasama ako kay Itay. Naging mabilis ang biyahe ko. Sa wakas ay nakarating ako sa hindi ko kilalang baryo. Pagpasok pa lang sa bukana ng baryo, ay nakita ko na maraming naglalakihang puno ng mga balete at akasya. Ang mga bahay maliliit at puro yari sa mga pawid at kawayan. Napansin ko rin na ang lahat ng aking madaanan ay sinusundan ako ng tingin. Kaya bumaba ako ng bisikleta at naglakad palapit sa isang matandang nakaupo sa harap ng bahay nila. Nagulat ako nang biglang may humawak sa balikat ko. Surprise! Ikaw naman talaga, Natalia. Ang hiling mo talaga akong gulatin. Muntik nang malaglag ang puso ko sa'yo. Hindi ka naman mahilig sa kape pero magugulatin ka. Teka, bakit parang namumugto yung mga mata mo? Umiyak ka ba? Oo, Natalia. Magdamag akong umiyak kasi wala na si Rodrigo. Anong wala na? Ano bang nangyari?
nabiktima siya ng mga aswang. At sa palagay ko ay patay na siya. Kasi tinangay siya ng mga awak. At hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang bangkay niya. Naku, kawawa naman pala si Rodrigo. Teka, bakit nandito ka naman? Anong ginagawa mo sa baryo namin? Ay, may hinahanap ako. Dario ang pangalan. Teka, kilala mo ba siya? Anak daw siya ng pinuno nila. Pinsan ko yun. Ano naman ang kailangan mo sa kanya? Talaga? Pinsan mo siya? Oo nga, pinsan ko siya. Bakit mo ba siya hinahanap? Meron kasi siyang order sa akin na mabuntot ng pagi. Siya na daw ang bahalang magpatuyo kay dadalhin ko sa kanya. Ganun ba? O sige, tayo na. Isasama kita sa kanya. Nakahinga ako ng maluwag nang sumunod ako kay Natalia papunta sa isang malaking bakuran na mayroong malaking bahay. Napansin ko na iyon lang ang malaking bahay sa baryo na yon. Nang igala ko ang aking paningin sa paligid, ay napansin ko agad ang malawak na bakuran at mga naglalakihang iba't ibang klase ng puno. Nakita ko rin na mayroong mga taong naroon na may iba-ibang ginagawa. Pero lahat ay napatingin sa amin ni Natalia nang dumating kami. Nang pumunta kami ni Natalia sa teres ng malaking bahay, ay saglit niya akong iniwanan doon at pumasok siya sa loob. Nang lumabas siya, ay kasama niya na si Dario. Mabuti naman na tagarating ka dito. Bukas pang usapan natin, di ba? Oo nga sana. Kaya lang ay madali kasi ako nakaipon ng mga buntot pagi kaya dinala ko na agad sa'yo. Nasa 25 peraso nga pala ang mga ito. Gusto mo bang bilangin ko pa? Huwag na. May tiwala naman ako sa'yo eh. Magkano babayaran ko sa'yo? 100 bawat isang buntot pagi. Bale 2,500. O sige, kukuha lang ako ng pera ha. Natalia, ikaw nang bahala kay Loida. Babalik ako. Sige Kuya Dario, magmemeryanda lang kami ni Loida dito. Hoy, Natalia, dito ka ba nakatira? Oo naman. Ito ang bahay ng lola ko at si Kuya Dario ay pinsan ko. Siya ang anak ng pinuno sa lugar na to. Ay, maganda ang lugar na to. Tahimik na tahimik. Kaya pala nawiwili ka dito. Oo. Magmeryanda muna tayo. Alam kong mahaba ang naging biyahe mo gamit ang bisikleta, kaya sabay na tayong magmeryenda. Ginataang malagkit yan. Alam ko na yan ang paborito mo, di ba? Oo nga. Mukhang masarap nga to. Tikman ko nga. Wow! Ang sarap nga, Natalia. Sabi ko naman sa'yo masarap yan eh. Kaya nga pabalik-balik ako sa kaldero para kumuha. O sige, kumain ka pa. Kapag gusto mo pa ay ikukuha pa kita. Sakto lang ang tamis at ang gata. Saka malapot siya ha. At teka lang, bakit parang... Anong nangyayari sa'yo, Loida? Parang nahihilo ako, Natalia. Anong inilagay mo sa pagkain ko? Bigla akong tumayo nang makita kong kakaiba na ang mga kilos ni Natalia, lalo na ang kanyang pagtawa. Pero dahil nahihilo na ako ay muli akong bumagsak sa upuan. Bago ko tuluyang ipinikit ang aking mga mata, ay nakita ko pa na lumapit kay Natalia si Dario at tumawa rin ng malakas. Kasunod noon ay nakatulog na ako. Nang ako ay magising ay nakahiga na ako sa damuhan. Nakita ko na agad ang bilog na buwan. Gabi na pala. Mahabang oras na pala nung nakatulog ako. Nang ako'y bumangon ay noon ko lang nakita ang mga taong nakapaligid sa akin. Naroon din sina Dario at Natalia. At ang matandang babae na napagtanungan ko sa kabilang baryo. Mabuti naman at nagising ka na, Loida. Pwede na natin simulan ng palabas. Anong ibig sabihin nito, Natalia? Bakit tayo nandito? Anong ipinakain mo sa akin? Bakit ako nakatulog? May pampatulog ang pinakain ko sa'yo. Alam ko kasi, nalalaban ka kung sakaling pupuwersahin kita kanina. Kaya hinintay kong mahulog ka sa aking bitag. Ngayon, bumagsak ka rin sa aking mga kamay. Makakabawi na kami sa lahat ng mga kasalanan mo. Teka, ano bang pinagsasabi mo, Natalia?
Anong kasalanan ko sa'yo? Hindi ko maintindihan. Biro lang ba ang lahat ng to? Hangal! Nagulat ako nang bigla ay sampalin ako ni Natalia ng 2 beses. Nabiling ang aking mukha nang tumama ang palad niya. Ramdam ko na naman hidagad ang magkabila kong pisngi. Bago pa ako nakakilos, ay 2 lalaki ang kagad na lumapit sa akin at hinawakan ng aking mga kamay. Muli akong sinampal ni Natalia ng ilan pang ulit. Para yan sa lola at tonyang ko na pinana mo. Eto naman ay para sa lolo ko na pinatay mo sa pamamagitan ng buntot page. At itong huli ay para sa akin. Dahil sa kabila ng alam mong mahal ko si Rodrigo, ay tinanggap mo pa rin siya. Kung gano'n ay, lahi pala kayo ng aswang? May kaugnayan ka sa mga aswang na sumalakay sa amin? Tama ka. Pero maswerte kang palagi. Kasi may mga taong tumutulong sa'yo. Kaya ka nakakaligtas. Kaya nag-isip kami ng paraan kung paano ka mailalayo sa kanila at mapadpad ka dito sa baryo ng mga aswang. Kaya kumilos na rin ako. Kunwari ay nag-order ako ng mga buntot pagi sa'yo. Para ikaw na mismong pumunta rito. Muntik ka pa nga na hindi makarating dito eh. Kasi ibang baryo ang pinuntahan mo. Mabuti na lang at nakumbinsi kitang pumunta ka rito. Nasilaw ka sa pera na maaari mong kitain kung madadala mo ang mga buntot pagi, hindi ba? Tama. Natatandaan ko na. Kayo yung babaeng lumapit sa akin kanina. At ako rin ang aswang nakasama ng awak ng harangin ka namin. Kaso ay nakialam ang matandang Romeo na yon kaya ka nakaligtas. Pero wala na akong problema sa matandang yon dahil nailigpit ko na siya. Napakasama mo. Sumpain ka. Huwag mo akong bibigyan ng pagkakataong mabuhay dahil papatayin kita. Huwag ka nang mangarap. Dahil ngayong gabi, mamamatay ka sa pinakamasakit na paraan. Dahil ang papatay sa'yo ay ang mismong mahal mo. Rodrigo, paborito ka. Rodrigo, buhay ka? At bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Hindi mo na ba ako nakikilala? Hindi ka na niya makikilala. Magiging sunod-sunuran na lang siya sa lahat ng sasabihin ko. Natalia! Anong ginawa mo sa kanya? Pinakain ko lamang naman siya ng pagkaing nakakabaliw. Kaya ngayon, ang tingin niya sa'yo ay isang mortal na kaaway. Patayin mo ang babaeng to na siyang magiging hadlang sa ating pagmamahalan. Sige, papatayin ko ang babaeng yan. Dudurugin ko ang kanyang mga buto. Iaalay ko sa iyo ang ulo niya. Heto ang itak at ang mahabang buntot pagi na pag-aari din ang babaeng yan. Ito ang gamitin mo sa kanya, Rodrigo. Mas masakit kung ang sariling armas niya ang papatay sa kanya. Sige, akin na. Papatayin ko talaga ang babaeng yan. Rodrigo, huwag mong gawin to. Gumising ka! Hindi mo na ba talaga ako nakikilala? Huwag mo silang sundin! Papatayin kita! Pupugutin ko ang ulo mo! At iaalay kay Natalia! Rodrigo, gumising ka! Huwag mo akong saktan! Loida, gusto kong maranasan mo ang paghihirap na dinanas ng lola toyang ko bago namatay. Nakikita mo ang malawak na kakahuyang yan. Pababayaan kitang tumakbo bago kita ipahabol kay Rodrigo. Natalia, huwag mong gawin sa akin to. Nakalimutan mo na ba ang pagkakaibigan natin? Tumakbo ka na, Loida! Takbo! Kahit halos hindi pa ako makahinga sa ginawa ni Rodrigo na pagsuntok sa aking tiyan, ay wala akong magagawa kung hindi ang tumakbo. Samantalahin ang napakaliit na chance ang ibinigay nila sa akin para mabuhay. Mabilis akong tumakbo sa kakahuyan. Mabuti na lamang at sobrang liwanag ng buwan ng pagkakataong iyon. Iyon ang naging liwanag ko sa aking dinaraanan. Ilang ulit akong nadapa, pero paulit-ulit akong bumangon. Kahit nararamdaman ko ang sakit ng aking tuhod at mga galos sa aking braso, ay hindi ko na iyon pinansin.
Ang mahalaga sa akin ay makalayo sa kanila. Kayong dalawa, sundan niyo si Loida. Pero bantayan niyo lang. Pabayaan niyo na si Rodrigo ang pumatay sa kanya. Takbo, Loida! Hinahabol ka na nila. Ilang sandali na lang ay malalasa po na ang malupit na kamatayan! Pagkatapos ng gabing ito, wala nang magiging hadlang sa amin ni Rodrigo! Loida! Hindi ka na makakalayo! Mamamatay ka sa aking mga kamay! Humanda ka! Nandyan ako! Maghangal kayo. Sinabi ko na sa inyo na huwag niyo akong bibigyan ng pagkakataong lumaban. Dahil hindi ko basta ibibigay ang buhay ko sa inyo. Mabuti na lang at itong binatadong patalim ay siniksik ko sa harapan ng aking panty. Kaya hindi nila ako kinapkapan dito. Nagpatuloy ako sa pagtakbo. Nang makita ko ang malaking puno ay kaagad akong nagtago doon. Nasilip ko kasi na madali akong nasundan ng isang aswang na nasa inyong malaking asong itim na halos sing laki din ng tao. Kaagad akong nagsumiksik sa ukit ng malaking puno. Kaya nang maglakad na ang aswang palapit sa akin, ay tiwala siya na wala akong armas. Kaya nagulat siya nang bigla akong lumabas at sugurin siya. Sunod-sunod na saksak ang ginawa ko na tumama sa likod at tagiliran ng aswang. Mga hangal kayo! Hindi kayo dapat mabuhay sa mundo! Dapat ka lang talagang mamatay! Loida! Napatay mo siya! Ito rin ang gagawin ko sa'yo kapag hindi ka natauhan, Rodrigo! Huwag mo akong piliting saktan ka! Kailangan kong gawin ito, Loida. Kaya kung ayaw mong mamatay, ay tumakbo ka na hanggang makakaya mo. Kung hindi ay talagang papatayin kita! Ilang ulit na inihataw sa akin ni Rodrigo ang buntot pagi pero inilagan ko yun. Ilang beses din niya akong tinaga pero nakalayo ako. Nang magkaroon ako ng pagkakataon ay tinadyakan ko si Rodrigo. Nang mapaatras siya ay mabilis akong sumugot at muli siyang tinadyakan. Natuluyan siyang tumumba. Nang makita ko na palapit pa ang isang aswang ay kaagad akong tumakbo palayo. Nakita ko na tinanaw lang ako ni Rodrigo. Saglit silang nag-usap at naghiwalay sila ng direksyon. Muli akong tumakbo sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Pinili ko ang direksyon sa bandang kaliwa dahil alam kong doon nagpunta ang aswang. Nang makakuha ko ng pagkakataon ay umakyat ako sa puno at tahimik na naghintay doon. Huli ka! Naisahan din kita! Tatapusin na kita! Mas mahina pala ang isang aswang na to! Sa wakas ay inabutan din kita. Ang bilis mong tumakbo. Mabuti na lang at naabutan kita. Kaya nga ngayong nandito ka na, ay tapusin na natin ang labang to. Siguro ay kailangan isang mawala sa atin para matigil na to. Alipin ka na nila, kaya wala na ako magagawa kundi labanan ka. At ipagtanggol ang aking sarili. Sandali lang, Loida. Huwag tayong maglaban. Wala nang mga bantay na aswang na kasabay kong humabol sa'yo. Kaya tapos na rin ang pagkukunwari ko. Anong ibig mong sabihin na nagkukunwari ka lang? Ang sabi niya, Natalia, ay pinakain ka niya ng mga pagkain nakakabaliw. Kaya kanina hindi mo na ako kilala. Ano ba talaga, Rodrigo? Hindi ako totoong nabaliw. Alam mo naman na wala akong tiwala kay Natalia, di ba? Kaya nang dagitin ako ng mga awak at dinala sa kanya. Kinain kong ibinigay niya pero hindi ko nilunok. Nang malingat siya ay iniluwa ko at inilagay ko dito sa bulsa ng pantalon ko. Tapos sa gunuri akong nababaliw dahil narinig ko ang usapan nila. Kaya pala pinilit mo akong pinapatakbo kanina para makalayo ako. Oo, dahil sa mga aswang na nakabantay. Kaya patuloy ako naggunwari. Ngayong malayo na tayo sa kanila at patay na rin ang dalawang bantay, wala nang dahilan para magkunwari pa. Kailangan na nating umalis dito bago pa nila malaman ang nangyari. Halika na! Nang ibigay sa akin ni Rodrigo ang buntot ng haring pagi ay kinuha ko yun. Inawakan niya na mahigpit ang aking isang kamay tapos ay sabay na kaming tumakbo papalayo sa lugar na yun.
Tinahak namin ang malawak na kakahuyan kahit hindi namin alam kung saang lugar kami makakarating. Saglit kaming tumigil sa pagtakbo nang marinig namin ang malalakas na alulong ng mga aso. Narinig pa namin ang malakas na sigaw ni Natalia. Hindi ka makakatakas, Loida! Hahabulin ka namin! Nasaan ka na, Rodrigo? Kumilos na tayo! Tulungan na natin si Rodrigo na patay ng babaeng yun! Tiyak na nakita na nila ang dalawang aswang na bantay na napatay ko. Nag-uulol na sa galit si Natalia. Pero hindi pa rin nila alam ang tungkol sa akin. Buong akala nila ay nasa panig rin nila ako. Kaya nga habang hindi pa nila natutuklasan ang tungkol sa'yo, ay kailangang makalayo na tayo dito sa baryo ng mga aswang. Dalian natin. Mukhang nasundan na agad tayo ng awak. At sigurado ako na nasa paligid na din ang abwak. Kaya humanda ka na, Loida. Nang makarating kami sa dulong bahagi ng kakahuyan, ay nakita namin ang isang ilog. Kaagad kaming lumusong doon para tumawid. Hanggang tuhod lang ang tubig pero dahil sa malalaking bato, ay nahirapan kaming tumakbo. Dahil doon ay dalawang aswang kaagad na nakarating sa aming kinaroroonan. Kaagad kaming sinalakay ng mga ito. Hinarap ni Rodrigo ang isa at sa akin naman ang isa. Nang sugurin ako ng galit na aswang ay kaagad ko siyang hinampas ng buntot pagi. Kaagad na lumatay iyon sa kanyang katawan. Nang hatakin ko yun, ay nagkaroon siya ng maraming sugat sa katawan. Ano? Masakit ba? Ang kamandag ng buntot pagi na tong unti-unting papatay sa'yo. Hindi nagagaling ang mga sugat na yan. Huwag kang tumigil sa paggampas sa kanya. Hanggang sa hindi siya namamatay, Loida. Habang may buhay ang mga yan, ay patuloy yang sasalakay. Oo, tama ka. Dahil walang awa mga walang yang to. Dapat lang sa kanilang mamatay. Meron pa nga pala akong binatadong patalim galing kay Mang Romeo. Ito ang gagamitin ko para iganti siya. Sige, tapusin na natin ang mga ito. Baka dumating pa ang kanilang mga kasamahan, ay masukol tayo. Sige, lumapit ka, Halimaw. Hindi ako natatakot sa'yo. Mamamatay ka! Nang muli nga akong sinugod ng aswang ay kaagad kong inahampas sa kanya ang sunod-sunod ang buntot pagi. Paulit-ulit siyang nasugatan. Nang magkaroon ako ng pagkakataon ay sinaksak ko siya ng hawak kong patalim. Tinamaan siya sa dibdib kaya nang bumagsak siya ay tuluyan na nga siyang namatay. Tinulungan ko si Rodrigo na kalabanin ng malakas na aswang. Sa awa naman ng Diyos ay nagawa namin na patayin yun. Kaya nakatawid kami ng ilog at tuloy-tuloy na tumakbo. Nakapasok na kami sa kabilang baryo. Mabilis kaming tumakbo sa kalsada. Pero patuloy pa rin kaming hinahabol ng mga aswang. Si Natalia na isang awak ay nakita namin na nakatayo na sa unahan ng kalsada. Kaya napahinto kami ni Rodrigo sa pagtakbo. Kaya naman pala hindi naman makita ang bangkay ni Loida. Kaya pala ang dalawang bantay na aswang ang namatay. Nag-traitor ka pala sa amin, Rodrigo! Bakit mo sinuway ang utos ng ating pinuno? Pinuno niyo lang si Aling Tessie. Pero ako kailanman ay hindi ko siya susundin. Hindi ako magpapagamit sa mga aswang na kagaya ninyo. Paano ka nakawala sa epekto ng nakakabaliw na pagkain? Kung tuso kayong mga aswang, tuso rin ako. Hindi ko naman tuluyang nilunok ang binigay mong pagkain. Dahil kahit kailan, ay hindi ako nagtiwala sa iyo. Iniluwa ko yun pagtalikod mo. Nagkunyari lang akong tulog, kaya narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Dario. Kung anong epekto nun kapag nakain ng tao. Kung ganun pala, ay niloko mo lang ako. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mong ito. Talagang gagawin mo ang lahat para sa babaeng yan! Oo, kasi mahal niya ako. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Ang mga halimaw na kagaya mo ay dapat mamatay. Humanda ka! Hindi mo siya tinamaan, Loida. Nakalipad agad siya sa mataas na puno. Bumaba ka dito, duwag! Natatakot ka ba na tamaan ng buntot pagi na ito, ha? Harapin mo ako dito sa lupa! Hindi ako natatakot sa'yo, hangal! Mautak lang ako. Gusto ko munang panuurin kung paano kayo lalapain ng aming mga tauhan. Paparating na sila. Narito ang mga hangal! Nalinti ka na. Tayo na, Loida. Bago pa dumating ang mga kasamahan niya. Takbo na, Rodrigo! Paparating na sila! Mga hangal!
Hangal! Hindi nyo kami matatakasan! Pipigilan ko kayo makalayo pa sa lugar na ito! Nang tumakbo nga kami ni Rodrigo ay kaagading lumipad si Natalia. Para pigilan kami ay bumubulsok siya ng paglipad papunta sa amin. Kaya nililingon ko siya habang tumatakbo kami. Nang malapit na siya sa amin ay bigla akong humarap sa kanya at ibinato ang patalim. Hindi inaasahan ni Natalia ang aking gagawin kaya hindi niya nailaga ng patalim. Tumama iyon sa kanang bahagi ng dibdib niya. Pasubsob siyang bumagsak sa lupa. Nabali ang kanang balikat niya. Kaya lumaylay na ang kanyang pakpak. Kaya galit na galit siyang tumayo. Naisan ka namin? Sa akala mo ba ay tumakbo kami ng walang iniisip na plano? Akala ko pa naman ay mautak ka. Hindi pala. Wala ka ring utak. Puro ka lang tapang pero walang diskarte. Hangal kang talaga, Loida! Inubos mo ng pasensya ko! Humanda ka sa akin ngayon! Masama kang kaibigan. Hindi ka pala dapat pagkatiwalaan. Ikaw ang mamamatay. Tikman mo ang kamandak ng buntot pagi na to! Sige, Natalia! Patayin mo ang isang yan! Ako nang bahala sa traitor na si Rodrigo! Sabi ko na nga ba kapag nandyan ang awak, nasa paligid lang din ang abwak. Naisan mo kami, Rodrigo! Pero hindi niyo na maipagsasabi sa lahat ang inyong natuklasan sa aming baryo. Mamamatay kayong dalawa! Kahit mamatay kami ngayon, darating ang araw na mayroon pa ring tao na maglalakas loob na pigilan kayo sa inyong kasamaan! Habang naglalaban nga kami ni Natalia, ay nagpang-abot na rin ang awak na si Dario at si Rodrigo. Naging mabangis ang awak. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-atake kay Rodrigo. Mabilis namang nakakaiwas si Rodrigo sa malalakas na pag-atake ng awak, pero dahil malakas iyon, kahit masalag ni Rodrigo ay nasusugatan pa rin siya ng mahabang kuko nito. Kaya ilang pagsalakay lang yon ay duguan na ang muka at braso ni Rodrigo. Muli ko namang hinampas ng paulit-ulit si Natalia sa katawan at mukha sa tuwing sasalakayin niya ako. Sa talim ng mga pakpak ni Natalia at parang hinihiwa ang aking balat tuwing tatamaan yun. Nang tumigil sa pagsugod si Natalia, ay napalingon ako kay Rodrigo. Mag-iingat ka, Rodrigo! Huwag mo akong isipin. Yang kaharap mo ang isipin mo. Sugatan ka na rin. Kaya mo pa ba? Wow! Ang sweet naman! Talagang nakakainggit kayo! Magsama kayo sa kamatayan! Tatapusin na kita para matulungan ko si Dario! Mukhang nagkakamali ka, Natalia. Sa sobrang galit mo, ay hindi mo na pinapansin ang lahat ng tama ng buntot pagi sa katawan mo. Baliwala naman yan sa akin. Makapal ang aking balahibo, kaya hindi ko yan iindahin. Ikaw nga ang parang hindi na kayang lumaban. Alam mo bang ang bakpak ko ay singtalim ng patalim na kayang hiwain kahit matigas na bagay? Alam ko yon, kasi nararamdaman ko ang hapdi ng mga hiwa sa aking balat. Kaya nga, pilit ko nang iniiwasan ng mga sumunod mong pagsalakay. Aaminin ko, malakas kang awak. Pinalakas ako ng sobrang paninibugho at tampo sa inyong dalawa. Kaya hindi ako titigil hanggang hindi kayo namamatay. Hindi mo ako matatalo! Kaya pala kinakapos ka na rin sa paghinga. Tumatagas na rin ang maraming dugo sa iyong katawan. Ang patalim na nakatarak sa iyong balikat. Benditado yan. Kaya maya-maya lang, mamamatay ka na dahil sa magkahalong laso ng pagi at benditadong patalim. Benditadong patalim? Kuya Dario, tulungan mo ako! Nahihilo na ako. Bigla ako nanghina. Kuya! Natalia! Bumangon ka, Natalia! Hayop ka talaga, Loida! Pinatay mo ang pinsan ko! Humanda ka sa akin! Rodrigo! Eto ang benditadong patalim! Eto ang gamitin mo laban sa abwak na yan! Tutulungan kita gamit ang buntot ng Haring Page para pigilan natin ang halimaw na to! Sige, Loida! Pero mag-iingat ka! Malakas ang isang to! Kahit magtulong pa kayo, hindi niyo ako matatalo! Kukunin ko ang mga ulo niyo at isasabit ko sa bukana ng inyong baryo! Mayabang ka!
Hindi mo nga matalo si Rodrigo. Ngayon pa kaya na kaming dalawa ang kaharap mo. Ang ulo mong pupugutin namin at ibabalik sa inay mo para mabaliw siya sa galit. Dahil sa sinabi ko, ay ramdam ko na talagang nagalit si Dario. Iyon naman talaga ang gusto kong mangyari. Mainis siya para mawala ang kanyang diskarte. Nang marahan siyang lumapit, ay sinadya kong umatras at tumamba para makadakot ng alikabok. Kaya naman, nang susunggaban niya na ako para itayo ay isinaboy ko sa kanyang mukha ang alikabok. Tinamaan ang kanyang mga mata, kaya napaatras siya at hindi na halos makakita. Kaya iyon ang sinamantala namin ni Rodrigo. Magkakasunod na taga ang ginawa niya sa awak. Hinampas ko naman ang buntot pagi at ang panghuli sinaksak niya ng bentitadong patalim sa likod. Kahit anong gawin ng awak, hindi na niya nahugot ang patalim, kaya unti-unti siyang nanghina at namatay. Tayo na, umalis na tayo dito. Salamat sa Diyos. Buhay tayong dalawa. Pero hindi pa tayo nakakasiguro, Loida. May mga humahabol pa sa atin. Kailangan na nating umalis dito. Tayo na! Teka, parang hindi ko na kaya. Marami ng sugat ang ating katawan. Hindi ko na kayang humakbang. Halika, pumasan ka sa akin. Umalis na tayo rito. Dalian mo! Pumasan ka na sa akin! Sige, salamat ha. Hindi mo talaga ako iniwanan. Mahal kita, Loida. Kaya kahit anong mangyari, ay hindi kita iiwanan. Nang pumasan ako kay Rodrigo ay ramdam ko na nanghihina na rin siya. Pero pilit siyang humakbang palayo sa lugar na yon. Hindi pa kami gaanong nakakalayo, ay narinig na namin ang malalakas na sigaw ni Aling Tessie na inuutusan ng kanyang mga tauhang aswang na hanapin kami at patayin. Kaya nagpatuloy kami sa pagakbang ng mabilis ni Rodrigo. Tuloy-tuloy at walang tigil hanggang sa naramdaman ko na hindi na talaga niya kaya. Nadapa si Rodrigo, kaya pareho kami bumagsak sa lupa. Bago pa kami nakatayo, ay nakita na namin ang pagdating ni Aling Tessie na kasama ang dalawang aswang. Sabi ko na nga ba hindi kayo makakalayo dahil kahit tinalo niyo sina Dario at Natalia, masusugatan kayo ng maluba! Hindi ko na kayang lumaban, Rodrigo. Ubus na ang aking lakas. Madami ng dugo na wala sa akin. Kaya nanghihina na ako. Hanggang mayroon akong buhay, handa kitang ipagtanggol, Loida. Lalabanan ko sila kahit mapatay pa ako. Hindi ka na nga makatayo ng maayos. Lalabanan mo pa kami. Nahihibang ka ng talaga. Oras na para parusahan ka sa iyong kataksilan sa amin. Kayo ang dapat na parusahan sa lahat ng mga kasalanan ginawa ninyo sa baryong ito at sa aming baryo! Tama si Danilo. Kayo ang dapat na mamatay, hindi si Loida. Itay, Kapitan Amadeo, salamat at dumating kayo. Nang hindi ka nakauwi kahapon ay nag-alala na kami ng iyong inay. Magdamag kaming naganap sa iyo kasama ang ating mga kababaryo. Nang hindi ka namin makita sa atin, ay pinuntahan na namin si Kapitan Amadeo. Kaya nagtulong kami ng itay mo sa paghahanap. Pabuti at nakapasok kayo dito sa bukana ng aming baryo. Ang mga aswang po na yan ang mga salot na gumagala dito sa atin. Ikaw na walang hiya kang aswang ka. Sinaktan mo ang aking anak. Humanda ka sa amin ngayon. At ano naman ang magagawa niyo laban sa amin? Ha? Lahat ng taga rito, may buntot pagi na iniingatan. Yun ang gagamitin namin laban sa inyo. Nagulat ang mga aswang na makita na ang lahat ng mga taong nakapaligid sa kanila ay mayroong hawak na buntot pagi at mga itak. Ang iba naman ay sibat ang hawak. Nung unay nagulat ang mga aswang. Gusto pa sana nilang tumakas pero wala na silang tatakbuhan. Kaya buong bangis na lumaban ang mga ito sa kanilang kamatayan. Matapos na mapatay ang mga aswang, ay kaagad na lumapit sa akin sina Itay. Marami kang sugat. Kailangan magamot yan. Si Rodrigo din po maraming sugat. Siya ang tumulong at nagtanggol sa akin laban sa kanila. Maraming salamat sa iyo, Rodrigo. Ngayon ko napatunayan, mahal mo nga ang aking anak. Kaya mo pa bang lumakad? Ha?
Kaya pa po, Itay. Pero... Ay, Diyos ko po! Tumumba si Rodrigo! Rodrigo! Hoy, pwede bang bumangon ka dyan? Ngayon mo pa ba ako iiwan kung kailan maayos na ang lahat? Hoy! Itay! Patay na ba si Rodrigo? Buhay pa siya, Loida. Nawalan lang siya nagmalay sa sobrang pagod. At ang mga dukong nawala sa katawan niya. Ay, huwag ka nang mag-alala. Sa sinabing iwan ni Itay ay nawala ang aking pangamba. Nang makauwi na kami ay si Itay na rin ang gumamot sa aming mga sugat. Dahil alam niya kung paano aalisin ang mikrobyo at kamandag ng aswang sa aming mga sugat. Ilang linggo lang nakalipas ay nanumbalik ang lakas namin ni Rodrigo. Gumaling ang aming mga sugat. Kaya magkasama kaming namasyal sa dalampasigan at sa harapan ng dagat ay sumumpa kami na mamahalin ang isa't isa. At kasabay noon ay bumuo kami ng mga pangarap para sa aming magiging pamilya sa mga darating na panahon. At yan po ang aking karanasan. Sana po ay nagustuhan din ng ating mga listeners ang aking kwento. Marami pong salamat sa inyong lahat at pagpalain tayo ng ating Diyos.